Magandang araw mga kaibigan. Ito, merong job offering ng palasyo. Napakataas ang sweldo. So anong qualification? Anong klaseng trabaho? Ito according to Madam Marlica, yung vlog niya kanina. Ang palasyo ngayon naghahanap ng mga vloggers na ang trabaho nila ay siraan si former President Duterte, VP Sara, Maharlika at ibang mga vloggers na nambabatikos sa administrasyong ito. Yun po ang mga job offerings. Okay? Apply na kayo. So, anong ibig sabihin nito? Bakit naghahanap, nagre-recruit eh? Ibig sabihin, yung mga ensaymada vloggers nila na una nang binabayaran, hindi effective. Sayang siguro yung ibinabayad dahil namamayagpag. Lalo na si Madam Maharlika, namamayagpag siya. Dumadami yung kanyang mga engagements. Grabe, ang kanyang subscribers, 123,000 na. Ang bawat vlog niya mag-average ng 50,000 pataas ang kanyang mga views. So, hindi nila kayang pigilan ang bunganga pag lalahad ni Madam Marlica. And then, dito rin, ang primary target nila is itong si PRRD at saka si VP Sara. Gusto nila talagang siraan. Yan ang strategy ng Malacanang. Connected ito sa ambition nila by 2028. So, papaano nila siraan? Example, para mas realistic. Ako, mag-apply ako. Maging vlogger ako ng Malacanang at sisiraan ko yung tatlo. PRRD, VP Sara at Maharlika. So ano bang gagamitin kong issues para siraan si PRRD? Yung extrajudicial killing sa war on drugs. To me, wala na yan. Hindi effective issue kasi dyan siya minahal ng taong bayan. Yung kampanya niya, yung election campaign niya na I will save this country, iligtas ko ang kabataan from tong droga. Kaya siya binutuhan ng taong bayan. Hindi ini-expect na manalo ang isang mayor digong. At isang rason dyan, yung kanyang drug war na tinupad naman niya. So, hindi effective. Kahit itong issue ngayon ng ICC, pagpasok, dumarami ang nagsisimpatya kay Tatay Digong dahil ditong ginagawa ni Tamba sa Kongreso na, ICC issue. So, hindi effective na paninira. Ano pa, yung kanyang corruption issues nung siya ang nakaupong presidente, alam ko lang, yung Parmali executives, yung the Department of Health, yun lang ang issue niya, na naman, ang dapat nakasuhan lang yung mga Parmali executives lang. Walang patunay na involved si PRRD sa Parmali corruption. Ano pa, yung Department of Agriculture, yung naging secretary niya si William Dar, grabing importation. Kaya lang, hindi naman siya doon. Walang direct link. So, yung personal niyang buhay, wala. Ginagawa nga yung joke yung kanyang maraming asawa.
Paano siraan si Tatay Digong? Wala akong makita. Hindi naman siya santo. Kailang, yung he can relate. Ito ang kulang ng presidente ngayon natin, si BBM. Hindi siya makarelate sa taong bayan. Si Tatay Digong, nako, ang sarap makinig pag siyang magsalita. Kumpleto jokes. So, karakter, mahirapan i-assassinate ang karakter ni Tatay Digong dahil unique ang karakter niya. Nagsasabi ng totoo, yung pagmumura niya, nako, mas lalong napapamahal siya sa taong bayan yung pagmumura. I'm not saying na magandang magmura, kaya lang yung mura style lang yun. Pinapakita niya yung tapang malasakit. Wala siyang kinakatakutan. Maalala ko ang ating minamahal na DJ Bantag, nagmumura din. Kaya lang, style lang yun. Okay? So, next, kay BP Sara. Paano sisiraan si BP Sara? Wala na, lumang issue na yung confidential funds. Yun ang kanyang unang pagkakamali. At ngayon, inamin naman niya na divisive yung at hindi niya na itutuloy. To me, tapos na ang issue on confidential funds na nalampasan niya na yun. Ano pa ang mga issue, job performance, wala akong nakikitang problema sa performance niya, lalo na sa DepEd. Napakaganda ang ginagawa ng ating Secretary Sara. As Vice President, ganun din. Very supportive sa administration ito. Hindi siya palaban. Karakter. Yung panapak niya, sinapak niya yung sheriff. Nako, pabor sa kanya yun. Korupsyon. Wala rin. So, mahirap siraan itong si BP Sara at saka si PRRD. Next, kay Maharlika. Wala na. Sinimulan na nila noon yung paninira kay Maharlika, yung credit card, utang. Inaamin nga ni Maharlika na marami siyang utang eh. Paano po mga yan sisiraan ng isang tao na inaamin niyang pala utang? Wala na. Yung credit card, normal pala dyan sa abroad. Kaya lang kaming mag-asawa, takot kaming magkaroon ng credit card, as in, wala. Ayaw naming mangutang. Ano pa? Wala na silang masilip na paninir. Nako, unstoppable itong Maharlika natin ngayon. Kaya ako, nung una, medyo inoobserbahan ko yung grabing banat niya. I think nagsimula siya August last year, September. Nabigla ako. Number 1 na loyalista ng Marcos, tapos binabanatan ng kuting, kung ano-ano nang tinatawag, pulbron. Very shocking. But as time goes by, inobserbahan ko palaging with proofs, with documents, yung expose niya. Tapos, habang nakikinig ako sa kanya, she speaks from her heart. Ang motibo niya is pagmamahal lang sa bansa, sa taong bayan. Yun lang nakita ko. So, paano mo sisiraan ang isang tao na nagmamahal sa bayan at saka sa bansa? Wala. Ano pa? So, ano ang kailangan gawin ng mga vloggers, kung sino man yung mga, kasi may sinasabi ni Marika na kalbong vlogger daw. Hindi ko makakuan. Hindi namang kalbo ba si Taning Pinoy? Hindi naman. When you discover candy cane ice cream now comes wrapped in chocolate cookie dough. So, good luck sa palasyo. Sino pa bang ibang sisiraan nila? Ako siguro. Kasama na ring sisiraan. Anong ibabato sa akin? Buhay ko. Sinasabi ko, I am the worst of sinners. Hindi ako santo.
Nasa serbisyo ako, corrupt din ako. Nagnakaw din ako. Anong ninakaw ko? Ballpen, bond paper, mga ganyan. Yung mga ganong, yung gamit sa opisina, iuwi ko sa aking bahay para gamitin ng aking mga anak. Corruption na yun. But, pinagsisihan ko na. Later on ko lang na-realize na mali palang ginagawa ko. Yung nag-involve ako sa illegal activities nung bata-bata pa ko sa serbisyo dahil sa ambisyon kong kamit ng malaking pera. Nadaanan ko yun, yung greediness, yung love of money, nadaanan ko yun. Bisyo, karakter, inaamin ko na yung ganyan, yung sinful nature, pinagdaanan ko niyan. So, inaamin ko, makasalanan ako. Siraan niyo ako dati na akong sira. But kahit sira na ang buhay ko, isinorender ko ang buhay ko ng Panginoon at ngayon, inaayos na ako ng Panginoon. So, I don't know kung paano nila ako sisiraan. Ang akin lang is, bakit ako nag-vlog ng ganito? It's all because of love of God, love of country, and love of my fellow men. Dapat sana ako nagre-relax ngayon, nagpapahinga, soroy-soroy, kung sa Bisaya, kaon-kaon diha, kainan ako'y kwarta. Kailangan hindi ko makonsensya na wala akong ginagawa. Nakikita ko ang mga kamalian. Pag hindi ako mag-ingay, yun nga, evil triumphs when good men do nothing. So, sinimulan ni Madam Maharlika, sumama na rin lang ako dahil sumusweldo pa naman ako sa taong bayan pension. So, pagtatanaw ng utang na loob ko sa taong bayan, itong ginagawa ko. So, bring it on. Siraan nyo kami. Siraan nyo si Tatay Digong, BP Sara, bring it on. But, you can never put a good man down. Diba yun ang kasamihan? Lalong titingkad, lalong magniningning si Tatay Digong, si BP Sara, si Marlica, itong gagawin ito ng palasyo. Good luck!